Yung modular learning ay ipapatupad doon sa ilang paaralan na talagang nasira ng Super Typhoon Nando doon sa Cagayan Valley Region. Ang Department of Education may mga hakbang na hong ginagawa. Hinggil ho dyan, may balita ang Bombo Radio Kawayan. Patuloy ang ginagawang konsolidasyon ng Department of Education o DepEd Region 2 kaugnay sa mga nasirang gusali sa Calayan at iba pang lugar sa Cagayan matapos ang pananalasa ng Bagyong Nando. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Dr. Benjamin Paragas, ang Regional Director ng DepEd Region 2, sinabi niya na nakikipag-ugnayan ng mga DRRM focal person ng Schools Division Offices sa mga apektadong probinsya at nakakalap na ng listahan ng mga nasirang paaralan bagamat hindi pa nakumpleto ang mga datos. Humihingi rin ang kagawaran ng pondo para sa clean-up drive at paglilinis ng mga silid-aralan na naapektuhan ng bagyo. Gayon din ang pondo para sa pagtatayo ng temporary learning spaces sa mga classroom na nawalan ng bubong. Habang inaayos pa ang mga gusali ay muling ipatutupad ang modular learning. Anyang mabibigyan ng learners activities ang mga bata upang matiyak ang tuloy-tuloy na edukasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng kanilang mga guro, school heads at sa tulong ng mga magulang at community teachers assistants. Ipinunto rin ni Paragas na mga temporary learning spaces ay nasa disenyo ng modernong tent na mas matibay ngunit pansamantala ay maaari ring gamitin ang mga barangay hall o iba pang pasilidad na malapit sa mga apektadong paaralan habang hinihintay ang pondo mula sa Central Office. Sa ngayon, wala pang tiyak na timeline kung hanggang kailan ipatutupad ang modular learning dahil kasalukuyan pang inaayos ang mga reports at inihahanda ang pondo para sa mga silid-aralang nawala ng bubong. Wala pa ring inilalabas na initial amount dahil pinapakompute pa ang kabuang bilang ng mga silid na nasira. Dagdag pa ni Paragas, mahirap ang pagkuha ng report mula sa Calayan dahil sa kawalan ng kuryente at komunikasyon sa lugar. Ang initial na sinadmit po ng report ay maghihingi tayo ng pondo para sa clean-up drive, paglilinis sa mga classrooms na affected, and at the same time, hihingi tayo ng pondo ng pang-temporary learning spaces para sa mga classrooms natin na kinakayan ng bubong, no? Bubong at ibang damages. Meantime, ito naman ang kasanayan natin. We all na instructed na yung mga school heads na i-implement ulit natin yung ADM natin, no? Magmomodula yung mga bata at mabibigyan sila ng mga learners activity sheets. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.